Mula po tayo. Ayan, biglang lumakas. Sige po, hindi na kailangan sumigaw. Ayan, so maraming salamat po. Okay na po. Sige po. So, simulan natin sa unang talata na kung saan din tayo nagsimula kahapon. Ano po ito? Sa unang Timoteo, chapter 2, verse 3 hanggang 4. Pwede po, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya. Sige po, wala pa po pala. Ayan po. Sa unang Timoteo, chapter 2, verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Muli, ito yung panimulang verse natin kasi ang layunin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay maging mabuti at kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. So paano tayo magiging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Kailangan tayong maligtas. Ikalawa, kailangan na makilala natin ang katotohanan. Kahapon, nalaman po natin sino yung katotohanan? Si Jesus. Kasi siya yung daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. So, lahat tayo nagnanais na maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Tama po ba? Siyempre, lahat gusto natin ito. Pero sa maraming pagkakataon, yung mga tao, para maging mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos, gumagawa sila ng sariling kaparaanan. Pero hindi necessarily ayon sa salita ng Diyos. Kaya naman po, kailangan na malaman natin yung katotohanan. Malaman natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos upang tayo ay maging mabuti at kaaya-aya sa paningin niya. So sa loob ng 4 na araw, kasi tapos na tayo doon sa unang araw, sa 4 na araw, sasaliksikin natin yung Biblia. Okay. So marami po sa atin ay mayroong Biblia. Tama po ba? So, ano yung layunin kapag nagsasaliksik tayo ng kasulatan? Sa kaduluhan, dapat matanggap mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung regalo ng Diyos. Ano ito? Buhay na walang hanggan. Yan yung sinasabi sa atin ng Juan chapter 5 verse 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yun ay meron kang buhay na walang hanggan. Kaya dapat sa kaduluhan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kailangan magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi sapat na mamangha ka lamang dun sa mga mapapakinggan mo na impormasyon tungkol sa Biblia. Mahalaga na matanggap mo yung buhay na walang hanggan. Tama po ba? Kaya naman, sa Juan chapter 17 verse 3, sinabi sa atin, ano nga ba itong buhay na walang hanggan? Dapat makilala mo yung iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. Sino yung isang Diyos na tunay? Yung isang Diyos na tunay, siya yung Diyos na nasa Biblia. Pero sa maraming pagkakataon, yung mga tao, hindi nila kinikilala yung Diyos ayon sa Biblia. Kumbaga, nagkaroon sila ng kanya-kanyang kaisipan kung sino ang Diyos. Siguro yung Diyos mabait. Ang Diyos siguro ay maputi ang buhok. Ayan. Meron po bang puro puti ang buhok dito sa inyo? Naku, bakit? Di ba? So, ganun yung, nagkaroon ng kanya-kanyang kaisipan yung mga tao base doon sa mga drawing na maaring nakikita nila na ito yung illustration ng Diyos. Pero hindi nila na-check, sino ba talaga yung Diyos ayon sa Biblia. Kaya ngayon, kailangan nating makilala yung isang Diyos na tunay. And eventually, kailangan din natin makilala kung sino si Heso Kristo. Kahapon, kinilala natin yung Diyos bilang tagapaglikha. Siya yung lumikha ng lahat. Tama po ba? Dahil alam niya yung, kumbaga, siya yung lumikha ng lahat, alam niya rin kung ano yung purpose ng bawat kanyang nilalang. At sino yung pinaka nakakamanghang nilalang niya? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Parang ayaw mo maniwala na siya yung pinaka nakakamangha at kakilakilabot na nilalang ng Diyos. Tama po ba? Nalaman natin kung paano kaka-espesyal kasi doon sa pagkakalalang ng Diyos, hiningahan ng buhay ang tao. Kaya yung tao, mas higit siya kaysa sa hayop. Mas higit siya kaysa sa halaman. Napakadakila ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Kaya naman, nalaman din natin ano yung purpose ng tao po. Ano yung purpose ulit ng ating buhay? Natatandaan niyo po, ano yung purpose ng buhay natin? Buhay na walang hanggan. Opo, kailangan lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mabubuhay ka sa mundong ito, bago ka mamatay,
kailangan mo makamtan yung buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, saan ang punta mo? Sa kaduluhan. Langit o impyerno? Mapupunta sa impyerno ang tao kapag hindi siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang layunin ng buhay ng tao, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Ang kanyang utos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga nito. Sa araw na ito, kilalanin pa natin ang higit ng Diyos. Kasi hindi natin makikilala yung Diyos sa loob naman ng 2 oras. Kaya nga sinasaliksik natin yung Biblia. Okay? So, sa ikalawang araw na tayo at kikilalanin natin yung Diyos bilang ruler ng kasaysayan. Sa pag-aaralan po natin, yung mga kasaysayang nakasulat sa Biblia, aalamin natin kung totoo ba yun. Kasi di ba marami nagsasabi na yung Bible, naku, alamat lang yan. Kwentong bayan lang yan. Hindi yan totoo. Marami hindi naniniwala. Kasi nga po, iniisip nila, ang nagsulat lang naman ng Biblia ay tao. Pero kahapon, marami na tayong napag-aralan na kung saan, bago pa man naisulat ng tao, alam na ng Diyos. Gayon din po napatunayan sa panahon natin ngayon. Pero, totoo ba na yung mga nakasulat sa Biblia ay totoo? At ano yung lesson sa likod nito? Yun din yung kailangan natin matutunan. Pwedeng alam mo na nandoon ang halamanan ng Eden sa ganitong lugar. Pero ano yung lesson na kailangan natin matutunan sa likod ng halamanan ng Eden? Ito yung mga bagay na ating pagtutunan ng pansin. Pero muli po, hihingin ko po yung 3 bagay sa inyo. Ano ulit yung 3 bagay na kailangan natin na saloobin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Una, makinig ng mabuti. Nakikinig po bang mabuti? Opo, ayan. So, ito, madalas kong nami-mention po ito kapag Bible seminar po. Dati po akong teacher. Bago po ako natawag para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya alam ko po, kapag nakatingin ka sa akin, pero iba iniisip mo. Ayan. So, minsan ganun po, di ba? Yung nakatingin, pero ano kayang ulam sa bahay? Ayan. O kaya anong ulam bukas? Kasi baka nakakain na. Bukas yung iniisip. Ayan. So, kapag nakatingin, ikiling ninyo yung inyong tenga po. Ibig sabihin, makinig ng mabuti. Next, don't lose the chance. Ibig sabihin, for sure, nandito ka sa ikalawang araw. Umaten ka kahapon, nandito ka. Tapusin mo hanggang Sabado. Pero liban doon, habang nakikinig ka, kailangan iniintindi mo yung salita ng Diyos. Ikatlo, habang nakikinig ka, mayroon kang malalaman na iba dun sa nakasanayan mo, dun sa natutunan mo noon, o nasa kaugalian mo. Ano ang higit? Salita mo, kaisipan mo, o salita ng Diyos, kaisipan ng Diyos? Siyempre, kaisipan ng Diyos. Kaya, iwaksi mo yung sarili mong kaisipan at doon tayo sa kung anong sinasabi ng Diyos. Okay, so, punta tayo sa blackboard. Review tayo kahapon. Nasaan na si... Ayun, si tatay. August 4. Ayan. Lagi ko pong tatandaan kasi babalik ako dito ng August 4 para sa pansit. Ayan. So, si tatay merong letter B. Ano po yung B? Birthday o birth. Tama po ba? Tapos, pero meron din siyang letter D. Ano yun, tay? Alam na ninyo Ayan. Kasi lahat tayo, ito na lang yung, meron tayong kapanganakan, lahat hinihintay na lang ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Pero sa pagitan ng letter B at letter D, ay anong letter po? C. Ano kayang C ito? Marami tayong chance. Tama po? Binibigyan tayo ng chance. Ngayon, binigyan ka ng chance para makapakinig ng salita ng Diyos. Pero liban sa chance, meron ka ring choice. Habang nakikinig ka ngayon, meron pagpili, maniniwala ba ako o hindi? Meron ka ring chance, aattend ba ako bukas o hindi? Yun yung choice mo bukas, di ba? Ngayon, binigyan ka ng chance, bukas ang choice mo, tutuloy ba ako o hindi? Yung buhay natin, buong buhay natin, punong-puno ng choices. Tama po ba? Choice mo, o C1 o C2 kapag pumunta ka sa Jollibee. Unli rice ba o hindi kapag pumunta ka ng Mang Inasal? Susuotin ko ba kulay blue o kulay green ngayon? So, puno-puno ng chance. Di ba? Ay, puno-puno ng choices. Pero, darating ka rito, kamatayan. Tama po ba?
Pero pagkatapos mong mamatay, tapos na po ba? Hindi pa, kasi meron tayong letter E. Ano tong letter E na ito? Ayan, eternity. Yan, tama po. Meron tayong eternity. Pero yung eternity, hindi iisa. Nalaman natin ito sa Daniel chapter 12 verse 2. Sigo, basahin natin ito. Mahalaga kasing talata ito. Sa Daniel chapter 12 verse 2. Yan. Daniel chapter 12 verse 2, basahin po natin ang sabay, 3 to 1. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay nagigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa walang hanggang paghamak. So sabi, yung iba, may pupunta kang walang hanggan. Tapos yung iba naman, ibang walang hanggan yung pupuntahan nila. Okay. So merong dalawang walang hanggan. Ano yung dalawang walang hanggan po? Buhay na walang hanggan. Tapos yung isa, walang hanggang paghamak. Okay. So parehong eternity siya, di ba? Kung tutingnan natin, parehong eternity. Pero yung isa, buhay. Yung isa naman, paghamak. Saan kaya itong buhay? Itong buhay na ito ay sa, ito naman ay sa hell. So pagkatapos ng kamatayan mo rito, sa mundong ito, may hiwalay ang iyong spirito. Di ba? Kahapon nalaman po natin, mayroong mga tao na nakaranas ng panandali ang paghiwalay ng kanilang espiritu sa kanilang katawan. So, naranasan nila. Pero hindi pa agad sila nakapunta rito. Pero ang lahat, mapupunta sa walang hanggan. Yun nga lang, yung iba dito, yung iba dito. Ikaw, saan ka pupunta? Walang hanggang paghamak o buhay na walang hanggan? Siyempre, lahat tayo gusto rito. Pero kailangan mo itong matiyak. Kailangan mong matiyak na mapupunta ka dito. Paano? Okay. So, napakahalaga ng letter F. Meron tayong tatlong letter F. Yan. So, sa tatlong letter F, ano yung pinakamahalaga? Fact, faith, or feeling? Ano po ang pinakamahalaga? Sige. Magbotohan tayo. Parang nung Lunes. Okay, parang nung Lunes ha, magbotohan tayo. Sino nagsabing feeling? Nako, wala. Mahirap kasi yung feeling, ano? Minsan feeling maganda ka, pero bukas, hindi. Oh. Sige, parang walang bumoto sa feeling. Sige na nga, wag na nating isama ang feelings. Oh. Pili tayo sa dalawa. Oh. Sino nagsabi na ang mas mahalaga ay faith? Itaas ang kamay. Oh, mahirap magbilang. Okay. So, sino nagsabi na lang ng fact? Naku, maunti lang. Ayan. So, alin ang mas mahalaga sa dalawa? Faith or fact? Okay. Naniniwala ako na sa pamagitan ng pangburang ito, makakapunta ako sa langit. May pananampalataya ako na ang pamburang ito, magdadala ito sa akin sa langit. Ba't tumatawa ka? Tayo maniwala na yung pambura ang magdadala sa akin sa langit. Meron akong faith, ha? Naniniwala ako na yung pamburang ito magdadala sa akin sa langit. Tama o mali? Tama o mali? Paano mo nasabing mali? May pananampalataya ako, ah. Di ba? May pananampalataya ako. Pero bakit mo nasabi na mali na yung pamburang ito ang magdadala sa akin sa langit? Ano ang basihan mo? Dapat meron kang katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. So sa pagitan ng faith at fact, ano ang mas mahalaga? Fact. Katotohanan. Kasi yung faith mo, dapat nakabase dito. Pero kung hindi tama yung pinaniniwalaan mo, pupunta ka sa langit o hindi? Hindi. Meron ka bang buhay na walang hanggan kapag mali yung pinaniniwalaan mo? Kaya sa pagitan ng dalawa, mas mahalaga ang katotohanan. Kasi kapag alam mong totoo, pwede mong ilagak ang iyong pananampalataya dito. Opo, dapat meron kang pananampalataya.
Pero dapat nakabase yung pananampalataya mo sa katotohanan. Ano yung katotohanan iyon? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Mula sa katotohanan ito, pwede kang maniwala, ilagak mo yung pag-asa mo na pupunta ka sa langit. Kung walang katotohanan, kahit mayroong kang pananampalataya, saan ang punta mo? Impyerno. Kaya napakahalaga na malaman mo muna yung katotohanan at kapag alam mo yung katotohanan, dun mo ilalagak ang iyong pag-asa. So, sa araw na ito, kailangan nating makinig ng mabuti. Kasi yung pananampalataya, nakabase siya sa katotohanan. Roma chapter 10, verse 17. Pwede po, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung pananampalataya mo, dapat nakabase sa napakinggan mo. Ano yung dapat mo mapakinggan? Salita ni Kristo. Ano yung salita ni Kristo? Katotohanan. Kaya na, dapat nating mapatunayan na yung Bible ay totoo. Kasi kung hindi siya totoo, hindi natin kailangan ilagak yung faith natin dito. Hindi natin kailangan na maniwala sa Biblia kung hindi naman siya totoo. Kung hindi siya salita ng Diyos. Kaya nga sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sa loob ng 5 araw, pinatutunayan natin na yung Bible ay totoo. At inaalam din natin, kinikilala natin kung sino yung Diyos. Upang sa gayon, mailagak natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Malinaw po. So napakahalaga, alam mo yung katotohanan bago ka dumating sa kamatayan para makapunta ka sa buhay na walang hanggan. Napakahalaga nito. At sa kadunuhan, bago ka mamatay, kailangan makilala mo si Christ, si Kristo. Habang buhay ka, dapat makilala mo si Kristo. Ano ulit ang buhay na walang hanggan? Makilala ang isang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. So habang nandito ka, bago dumating sa kamatayan, dapat makilala mo si Kristo, masampalatayanan mo ang tunay na Kristo. So ready na po ba tayo? Parang biglang ready pa lang. Nakakailang minuto na tayo Opo, ready na tayo dun sa mga topic na pag-uusapan natin sa ikalawang session. Okay. So ituon natin yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, pag-aaralan natin o kikilalanin natin yung Diyos na ruler ng kasaysayan. So meron tayong 5 kwento na pagtutuunan ng pansin na nakasulat sa Biblia. Karamihan sa kwentong ito ay nandoon sa unang 2 aklat ng Biblia, ang Genesis at ang Exodo. Ito po yung mga pag-aaralan natin. Una po, halamanan ng Eden. Ikalawa, pagbaha nung panahon ni Noe, Tore ng Babel, Sodoma at Gomora, at ang ikalima, yung pagtawid sa dagat na pula. Kapag ito po, ibig sabihin, pag-aaralan natin yung nakasulat sa Biblia. Pag ito naman po, ibig sabihin na hanapin natin yung ebidensya. At sa huli, ano yung aral na dapat nating matutunan? So ito po yung mga pag-aaralan natin. Halamanan ng Eden, totoo o hindi? Paano mo nalaman na totoo talaga? Nakita mo na ba kung nasaan ang halamanan ng Eden? Paano kaya yun? Kasi marami sa atin nagsasabi, to see is to believe. Kailangan makita ko, mapatunayan ko na meron talagang halamanan ng Eden para maniwala ako. Okay, so tingnan muna natin kung ano nga ba yung nakasulat sa Biblia patungkol sa halamanan ng Eden. Medyo babalik po tayo dun sa pagkakalikha ng Diyos sa tao. Genesis chapter 1 verse 27. Pwede po ba? Basahin natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, silang kanyang nilalang na lalaki at babae. Okay. So, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Katotohanan po ba ito? Hindi. Katotohanan o hindi? Katotohanan. Next. Katotohanan ba ang kanyang nilalang, lalaki at babae? Katotohanan o hindi? So ngayon, meron pa po bang ganitong katotohanan? Lalaki at babae lang? O meron ng iba pang kasarian? So medyo ngayon, medyo malito na, no? Kasi nahiwalay na sa katotohanan. Pero yung Biblia ang pinag-aaralan natin, kaya magbe-base tayo dun sa katotohanan.
Ito yung isa sa mga katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Dadalawa lang po ang kasarian. Tapos, pagkalalang sa kanila, inilagay sila sa isang lugar. Sige po, kung meron tayong Biblia, tingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 8. Genesis chapter 2, verse 8. Babasahin ko po. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang tao kanyang nilalang. So merong isang lugar kung saan pinaglagyan ang tao. Saan po ito? Sa isang halamanan sa silangan ng Eden. Okay. So nilagay yung tao dun sa Eden. Ano pa yung sumunod na nangyari? Sa verse 9, babasahin ko po. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. So merong dalawang natatanging punong kahoy na nailagay sa gitna ng halamanan. Ano po yung dalawang punong kahoy na yon? Punong kahoy ng buhay or sa English, tree of life. Tapos, pagkakilala ng mabuti at masama. So, illustration lang po ito. Baka hanapin ninyo yung puno ng buhay na ganito ang itsura, ha? Okay, baka pumunta kayo mamaya dun sa labas. Nasaan na yung tree of life? Siyempre, wala dito ang halamanan ng Eden. Okay, baka mamaya hanapin mo, ha? Pero illustration lang po ito. O, sa pagitan ng dalawang ito, kapag nagbunga, ano kaya ang mas kakainin mo? Tree of life or tree of the knowledge of good and evil? Anong pipiliin mo? Siyempre, gusto mo tree of life, ano? Pero sayang naman yung malaman mo yung mabuti at masama. So, ano yung sumunod na sinabi ng Diyos? Yan. Doon sa verse 16 at 17, nagkaroon ng tatanging utos ang Diyos sa tao. Ano po yung inutos ng Diyos kay Adan? Basahin natin ng sabay, 3-1. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa punong kahoy ng lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So sabi nito, pwede mong kainin yung bunga ng kahit anong punong kahoy, liban sa isa. Anong punong kahoy po yun? Akala ko sasabihin po ninyo, mansanas. Ayan. So marami po kasi nagsasabi mansanas daw. So sa Biblia, sabi po ba mansanas? Hindi. Ang malinaw na sinasabi ng Biblia, punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Oh, kunwari po, inutos sa'yo yun. Susundin mo o hindi? Kakain ka o hindi? Ako, syempre, ayaw natin kumain. Ano? Kasi sabi ng Diyos, huwag kakain. So, isa lang yung utos. Kunwari kayo, inutusan na kayo ng magulang ninyo. Sinusunod nyo o hindi? Minsan oo, minsan alin ang mas madalas? Ay. Okay. So dito, sa puntong ito, isa lang yung binigay na utos kay na Adan. Pero ano yung sumunod na nangyari? Okay. Kalaunan, yung babae, nakasama ni Adan, sino yon? Si Eva. Okay. So kalaunan, hindi ko alam bakit siya napalapit dun sa punong kahoy. So, unti-unti, nakikita niya na yung punong kahoy na ito. At nakita niya yung bunga. At kalaunan, may biglang lumabas. Anong sabi ng ahas? Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kakain ito? So mula doon, medyo nalito na si Eva. Sinabi nga ba ng Diyos? Oo, sinabi ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos, huwag kakainin o hihipuin man. Medyo nalito na siya doon kasi nadagdagan niya. Tapos, opportunity na ito para doon sa ahas na lalong lituhin si Eva. Sa Genesis chapter 3, verse 4 hanggang 5, sinabi nung ahas doon sa babae, tiyak na hindi ka mamamatay. Bakit? Kasi alam ng Diyos na kapag kumain ka nito, mabubuksan ang iyong mata. Tapos, kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So kung ikaw si Eva, parang, uy, nandun ng Diyos, ito ako, magiging kong gaya ng Diyos kapag nakain ko yung
bunga. So mula dito sa puntong ito, medyo nalilito na si Eva. Kakain ba siya o hindi? Yan. So minsan ganito rin tayo, di ba? Pag inutusan tayo ng nanay, pero biglang paglabas mo, sabi ng nanay, bumili ka ng mantika. Paglabas mo, biglang nakita ka ng kaibigan mo, halika maglaro muna tayo. Tapos napalayo ka na ng napalayo, nakalimutan mo na yung inuutos sa'yo. So rito, dahil sa may sinabi yung ahas, nalito na si Eva. At ano yung sumunod na nangyari? Kumain na siya. Tapos, pagkatapos niyang kumain, ano yung sumunod na nangyari? Inalok niya sa kanyang asawa, sa kanyang kasama na si Adan. At mula doon, nabuksan ang kanilang mata. Nabuksan yung kanilang mata. Totoo. At nalaman nila na sila ay hubad. Nalaman nila na sila ay hubad. So mula doon, alam nila na nagkasala sila. Kaya ano yung sumunod na nangyari? Nagtago sila. Nagtago sila sa Diyos. Ito yung nangyari sa Genesis chapter 3, verse 9 at 10. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya ay sinabi, "Saan ka naroon?" Ayan, nagising ka, no? Sabi ko na naantok ka na Pero parang ganun din yung sinabi ng Diyos, "Saan ka naroon?" Nasan nga ba yung lalaki? Ayan. Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halaman na ako'y, ano daw? Natakot. Sapagkat ako'y hubad, kaya ako'y nagtago." Ayan. So yung dati, bago nila nakain yung bungang ito, maayos yung pakikipag-usap nila sa Diyos. Lagi silang nakikipag-usap sa Diyos. Pero biglang nahiwalay sila. Nahiwalay sa Diyos. Nagtago. Ang sabi ng Diyos, di ba mamamatay sila? Namatay ba sila? Physically? Hindi. Hindi sila namatay physically. Pero ano yung nangyari na kamatayan? Kamatayan, ang ibig sabihin ay pagkahiwalay. Namatay ang kanilang kaluluwa. Ito yung sinasabi ng Ezekiel chapter 18, verse 4. Lahat ng buhay ay akin, ang buhay ng ama at ng anak ay akin, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. So, ano ibig sabihin ng mamamatay na ito? Sa Biblia, kapag sinabing mamamatay, mahihiwalay. Kaya nga, di ba? Kapag tayo ay namatay, hihiwalay yung ating espiritu sa ating katawan. Hihiwalay yung ating espiritu sa ating katawan. So, ganun yung nangyari. Nahiwalay sila, namatay ang kanilang kaluluwa. Kaya nga sinabi sa atin, di ba? Makinig tayo mabuti. Bakit daw kailangan natin makinig? Babalikan natin yung Isaiah chapter 55 verse 3. Ano yung sinabi? Ang inyong tenga ay iyong kining at pumarito kayo sa akin, makinig. Upang ang inyong kaluluwa ay ano daw po? Mabuhay. Bakit kailangan mabuhay ang aking kaluluwa? Kasi ang kaluluwang nagkasala ay patay. Patay. Kaya kailangan kang mabuhay para ito ay, kailangan kang makinig upang ito ay mabuhay. Kaya napakahalaga ng iyong pakikinig. Kaya nga sumibgaw ako kanina kasi nakikita ko na yung iba. Grabe, ilang minuto pa lang tayo. Wala pa tayong 30 minutes. Mga ganyan na agad. Kailangan ka makinig na mabuti. Bakit? Kasi kailangan na ang iyong kaluluwa ay mabuhay. Kasi ang kaluluwa na nagkasala ay patay. Ano ba yung nangyari? Ano ba itong pagkakahiwalay na ito? Yung Diyos at ang tao, nung nilalang ng Diyos ang tao, binigyan sila ng hininga ng buhay. Ito yung espiritu. Buhay ito bago sila nagkasala. Pero dahil sa pagkakasala, napahiwalay sila sa Diyos. At ang kanilang espiritu ay naging patay. At mula rito pumasok ang mga bagay na ito. Kahirapan, sakit, pagdurusa at impyerno. Pinaghiwalay ng kasalanan ang Diyos at ang tao. Ito yung problema. Naniniwala ka ba na totoo ito? Halamanan ng Eden. Kailangan natin mapatunayan na totoo ang halamanan ng Eden. Bakit? Kasi mayroong verse na sinasabi sa Roma chapter 5 verse 12 na apektado tayo dahil sa nangyari sa halamanan ng Eden. Ano yung sinasabi rito? Roma chapter 5 verse 12. Basahin natin ng sabay. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Itong talatang ito, nagre-refer dun sa nangyari sa halamanan ng Eden. Kung hindi totoo yung halamanan ng Eden, hindi totoo ang verse na ito. Ano ba yung sinasabi ng verse na ito? Sa pamagitan ng isang tao, sino siya? Si Adan. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang lahat ay kasama ka ba doon? Opo. So, ibig sabihin, lahat ng tao nagkasala dahil doon sa kasalanan ni Adan. So, kung hindi totoo yung nangyari sa halamanan ng Eden, wala tayong ganitong problema. Kung saan, yung pagiging makasalanan ni Adan at ni Eva na ipasa sa kanilang mga anak, sa mga kanilang kapu-apuhan, hanggang sa atin. Hanggang sa ikaw ay naging isang makasalanan. Kaya kailangan natin mapatunayan yung halamanan ng Eden ay totoo para mapatunayan din natin na may problema tayo patungkol sa kasalanan. Okay po? Yan. So ano na nga ba nangyari pagkatapos na magkasala ni Adan at ni Eva? Sa Genesis chapter 3, verse 23, pinalaya sila ng Diyos. Sabi nito, kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ng lupaing pinagkunan sa kanya. So, mula sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, ano na yung nangyari? Yung lalaki kailangan magtrabaho. Dati pipitas lang siya ng bunga, busog na siya. Pero ngayon, tama po ba yung mga tatay? Di ba? Kailangan nyo pong magtrabaho. O ano pa? Yung mga babae, ano yung sumpang natanggap nila dahil sa pagkakasalang ito? Mga nanay, madali po bang manganak? Oh, yan. Kasi kasalanan nila. Diba? Tapos yung ahas, gumapang na siya. Tama po ba? Tapos, yung lupa kailangan bungkalin para lamang magbigay ng bunga. So, nalaman natin yung kwento, patunayan natin kung itong kwentong ito na nakasulat sa Bible, totoong nangyari. Kung mapapatunayan natin totoong nangyari, totoo yung Biblia. At the same time, totoo ang Diyos. Okay, hanapin natin yung ebidensya. Yan. Pagpupunta po rito sa Cavite Church, pag magko-commute po, ano po ang sasabihin ko kung manggagaling akong, kuwari po, Pitex? Anong dapat ko pong sakyan? 13. Tapos, saan po ako bababa? Sabihin ko lang, Osorio. Basta Osorio po. Tapos bababa na ako. Pero dito, sa tapat po ba? Hindi pa, do. Tapos sasakay pa ako ng tricycle. Sa tricycle, ano pong sasabihin ko? Sabihin ko ba, Cavite Church? Alam na nila, Cavite Church. Lahat po ba alam Cavite Church? O masasabihin ko po ay yung school? Sa tapat ng school. Ayan. Yung church na nasa tapat ng school. Kasi alin ang mas popular? Yung school o yung church? Yung school. Kaya yung school yung landmark natin. Tama po ba? So, dati kapag wala pang Google, magtatanong-tanong ako habang nagdadrive. Sana po ba yung Osorio School? Yun ang hahanapin ko. Kasi yun yung mas kilala nila. Landmark. Kaya naman, sa Bible, nagbigay din ng landmark para mahanap natin ang halamanan ng Eden. Ano po yung landmark na yun? Nagbigay ng 4 na ilog para mahanap po natin yung halamanan ng Eden. Sa Genesis chapter 2, verse 10 hanggang 14, binanggit po rito yung pangalan ng 4 na ilog. Ano daw po yung pangalan ng 4 na ilog? Una ay Pishon, Gihon, Tigris, at Euphrates. Alin po ang medyo kabisado ninyong ilog? Meron na po ba kayo napuntahang ilog dito? Wala po, wala. Malayo po kasi, Ayan. Pero kung ikaw ay isang mag-aaral na nag-aaral ng world history, yan. Maring familiar ka doon sa term na Tigris at Euphrates. Ito po ay makikita sa gitnang silangan. Ayan. So, nandyan yung Tigris, nandyan din yung Euphrates. So, mula pa lamang dun sa dalawang landmark na ibinigay ng Diyos, pwede na tayong magkaroon ng idea na ang halamanan ng Eden ay nasa gitnang silangan. Pero maaaring isipin mo, teka, ang sinabi ng Diyos, 4 na ilog. Nasaan yung 2 ilog? Sa paglipas ng panahon, yung 2 ilog na ito ay natuyo. Pero sa pag-unlad ng teknolohiya, nagkaroon ng satellite kung saan nakita kung saan dumadaloy yung natuyong ilog. Panoorin po natin yung video ito para magkaroon tayo ng ideya at mapatunayan natin na ang halamanan ng Eden
ay nasa may Iraq. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis 2 to 3, the famous story, has some verses in verses 10 to 14 where a river is said to come out of the Garden of Eden and it becomes 4 headwaters. And the rivers in question are Tigris and Euphrates, and we all know where they are. They're the major rivers of Mesopotamia, the modern Iraq. The other 2 rivers are called the Pishon and the Gihon. Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other 2 rivers once ran, or if they ever really existed. Locating these 2 rivers and where they joined with the Tigris and Euphrates to form the famous 4 headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. Find the rivers, and Zarens would find Eden. About the time that Zarens was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river, or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river would once have flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a 3rd river, the Pishon. The river originates in northwest Saudi Arabia. It's called the Arima, and it has multiple branches, and it comes down, it comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Button, Belly Button River, and it comes around and it makes a huge delta by Kuwait. Then they said, oh, the Gihon, it comes out of the land of Kush. And they go, well, now, that he was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of the Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins. These rivers form the so-called 4 headwaters that flowed southward to form one great river. Zarens believed this was the location of the Garden of Eden. Mula dito sa videong ito, yung dalawang ilog na natuyo, Pishon at Gihon, natagpuan po ba yung pinagdaluyan? Natagpuan o hindi? Natagpuan. So, ibig sabihin pwede nating makita ang halamanan ng Eden doon. Oh, pag pumunta kayo ng Iraq, mayroon po ba kayong makikitang maraming puno? Wala. Anong makikita nyo doon? Disyerto. Oh. Parang ganito. Pumunta ako, sabi kasi ang landmark dito, Osorio, ano ba to? High school o elementary? Ayan. Osorio Elementary School. O punta ako ng Osorio Elementary School, biglang pagpunta ko sa tapat, wala namang Cavite Church. Oh. Parang ganun din po. Binigay sa atin yung landmark, pero nasan yung halamanan ng Eden? Nasaan na nga ba? Tingnan natin sa Ezekiel 31 verse 18, ano ang nangyari? Kung tatandaan ninyo, di ba pinalayas sina Adan at si Eva doon sa halamanan ng Eden, at makikita natin dito mula sa talatang ito kung ano yung nangyari. Sabi dito, sino sa inyo ang gaya na punong kahoy sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibig sabihin, yung mga punong kahoy doon, dakila, maluwalhati. Ibig sabihin, malalaki. Pero ano yung ginawa? Ibababa ka na kasama ng punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. So ano nangyari? Inalagay sila sa ilalim na bahagi ng lupa. Yung mga punong kahoy, ibig sabihin yung halamanan, inilagay sa ilalim. So sa paglipas ng panahon, ano yung nangyari? Kung titingnan natin, kapag naibahon
yung malalaking hayop o yung mga halaman sa paglipas ng panahon dahil sa matinding init, yung pressure mula sa taas, tapos yung init na nanggagaling din sa baba. Yung mga dakilang bagay na ito, o yung mga hayop at halaman, nagisilang langis. Okay? So sa paglipas ng panahon, yung nailubog na halaman na ng Eden, na-turn sila sa langis. Parang ganito. Yan. Pagkatapos na pinaalis si Adan at Eva, ibinaon yung mga dakilang mga puno, halaman, at gayon din yung mga hayop. Dahil sa init, dahil sa pressure, naging crude oil or fossil fuel. Kaya nga kapag pupunta ka sa Middle East, doon sa gitnang silangan, lalong-lalo na doon sa Iraq, na makikita mo yung dalawang ilog na dumadaloy, makikita mo rin yung mga labi ng halamanan ng Eden. Ano po yun? Yung minahanan langis. Tama po ba? Nandyan yung Tigris, nandyan yung Euphrates, at nandyan din po yung mga minahanan langis. Nakakamangha, di ba? Na yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa halamanan ng Eden, nang nailagay sa ilalim ng lupa, naging langis. Ngayon, ini-enjoy natin ito. Kaya nga meron tayong kuryente, meron tayong diesel, meron tayong mga ganitong bagay dahil dun sa langis na nanggagaling sa gitnang silangan. Pero higit doon, ano yung kailangan nating maunawaan? Totoo yung halamanan ng Eden. Totoo na nangyari yung pagkakasala ni Adan at ni Eva dun sa halamanan ng Eden. Kung gayon, totoo yung sinasabi sa Roma chapter 5 verse 12 na sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Pero ano yung aral na kailangan nating matutunan mula sa halamanan ng Eden? Okay. May inutos ang Diyos. Ano yung inutos ng Diyos? Huwag kakain. Kapag kumain, ano mangyari? Mamamatay. Nakinig o hindi ang tao? Hindi. Ngayon, sinong papakinggan mo? Sabi ng Diyos, kailangan mong maligtas. Kailangan mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Pero ano yung sinasabi ngayon sa'yo ng demonyo? Shh, tulog ka lang, okay lang yan. Hilik ka na, hilik. Tulog ka. Basta nandito ka lang, okay na yan. Yan. Yun yung sinasabi sa iyo ng demonyo. Di ba? Sabi ng demonyo noon, o ni Satanas, sa pamagitan ng ahas, kumain ka, hindi ka mamamatay. Pero ngayon baliktad na. Di ba? Noon ang sinabi ng Diyos, huwag kang kumain, sinabi ni Satanas, kumain ka. Pero ngayon, ano yung sinasabi naman ng Diyos? Maligtas. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ano na ngayon ang sinasabi naman ni Satanas? Attend ka lang. Pero hindi mo kailangan maligtas. Basta, mamaya, kapi ka, tapos bukas balik ka, libre dinner. Okay lang. Basta huwag ka maliligtas, ha? Attend ka lang, basta huwag ka maliligtas. Ngayon, sinong papakinggan mo? Ang Diyos o si Satanas? So, kailangan kang maligtas. Kailangan kang maipanganak na muli. Kailangan kang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung lesson na kailangan nating matutunan. Makinig sa salita ng Diyos. Tapos na tayo sa halamanan ng Eden. Pagkatapos nilang makaalis, doon po sa halamanan ng Eden, nagkaroon ng anak, si Eva at Adan. Patuloy silang dumami, yung tao. Pero sa pagdami ng tao, pagdami rin ng makasalanan. Dumami rin yung makasalanan. Dumami rin yung makasalanan. At mula doon, papasok na yung kwento ng daong ni Noe at ng pagbaha. Sa Genesis chapter 6, verse 5, babasahin ko po, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka at mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So makikita natin mula dun sa illustration na yung mga tao, ano yung mga iniisip nila? Yan. Ginagawa nila, puro kasamaan. Yan. Paano sa panahon natin ngayon? Anong ginagawa ng mga tao? Mabuti o masama? Mas marami ang gumagawa ng masama. Ayan. So, halos pareho yata nung panahon ni Noe. Ayan. So, dahil sa nakita ito ng Diyos, ano kaya yung naging desisyon ng Diyos? Verse 7. Ayan. Basahin natin yung verse 7, 3-1. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid. Sapagkat ako'y nalungkot
na nilang po sila. Ayan. So dahil sa napakasama na ng tao, ano yung naging desisyon ng Diyos? Lilipulin ng tao. Grabe, no? Tindi ng Diyos. Nilalang niya yung tao, pero ngayon, anong gagawin niya? Lilipulin. Bakit? Kasi, puro na lamang kasamaan yung kanilang iniisip. Pero agad bang ginawa ito ng Diyos? Hindi. Meron munang isang tao na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Sino siya? Si Noe. Yun yung nakasulat sa verse 8 ng chapter 6 ng Genesis. So, balit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Dahil sa nakatanggap siya ng biyaya, binigyan siya ng special na task ng Diyos. Ano kaya yung ibinigay sa kanya? Sa verse 14, ito yung inutos ng Diyos kay Noe. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy, na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at sa labas. Okay. So, ano yung ginawa ni Noe? Sumunod siya o hindi? Sumunod. So, nag-start siyang gumawa ng daong. Madali niya ba itong natapos? Actually, umabot po ito ng 100 years. Ganun po katagal yung inabot sa paggawa niya ng daong. So, hindi agad ibinigay ng Diyos yung kanyang iniisip na lipulin ang tao. Binigyan pa sila ng chance. Chance. Tama po ba? Binigyan ng chance. Parang tayo, binibigyan din ng chance. Tapos, eventually, biglang dumating na yung puot ng Diyos. Nangyari na yung sinasabi niya na lilipulin niya yung tao. Yan naman pagdating sa Genesis chapter 7 verse 23, ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupa, ito ay namatay. Bakit namatay? Kasi sa loob ng 40 days and 40 nights, nagpaulan ng Diyos ng tubig at nagpasibol din ng tubig. Biruin mo yun, 40 days, 40 nights. Umuulan. Magbabaha o hindi? Babaha. Meron po bang lugar dito sa Cavite na binabaha? Sino po yung mga nakatira sa binabaha na lugar? Ay, gano'ng katagal bago po magbaha sa inyo? Gano'ng katagal na ulan? Isang araw o 40 days, 40 nights. Naku, baka burado na po ang bahay ninyo. Ano? O hindi lang ang bahay nila. Maaring pati ang Cavite Church. Tama, kasi 40 days, 40 nights na umuulan tapos sumisibol pa yung tubig mula sa lupa. Ano yung nangyari? Napuno ng tubig ang mundo. Oh. Kwentong ito, totoo o hindi? Paano natin nalaman na totoo? Naranasan mo na ba? Hindi pa. So, hanap tayo ng ebidensya kasi ito yung history nangyari noon. Hanap po tayo ng ebidensya kung totoong nangyari yung pagbaha nung panahon ni Noe. So, ano yung magiging ebidensya? Hanap ulit tayo ng landmark. Kanina nagkaroon tayo ng landmark kung saan nakita natin yung halamanan ng Eden. Ngayon, hanap ulit tayo ng landmark kung saan matatagpuan natin yung daong ni Noe. Genesis chapter 8, verse 4, basahin natin ng sabay. Nang ikalabitpitong araw ng ikapitong buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng... Anong pangalan ng bundok po? Ararat. Mga bundok ng Ararat. So, saan ito? Pag nilabas mo yung cellphone mo, kapag ginugel mo siya, makikita mo ito. Matatagpuan mo ito sa may Turkey. Doon to, sa may dulong bahagi ng Turkey. Ayan, mga bundok ng Ararat. Ang taas nito ay 5,135 meters sea level. At bakit tinawag na mga bundok? Kasi meron siyang dalawang taluktok. Ayan. So, meron yung mas mababa at merong mas mataas. Dahil nga napakataas nito, sa mahabang panahon, nababalot ito ng yelo. Ayan. Nababalot po siya ng yelo. Ayan ang itsura ng bundok ng Ararat. Paano kaya nalaman to ni Moises na mayroong bundok ng Ararat sa Turkey? Nakarating kaya si Moises doon? Hindi po siya nakarating. Pero bakit niya nalaman na doon sumadsad ang daong ni Noe? Kasi sinabihan siya ng Diyos. At sinulat ni Moises ang Genesis. Sinulat niya yung pangyayari nung panahon ni Noe. So hanapin natin kung nandun nga ba yung daong. Panoorin po natin ang video nito. Oops, sorry po. Ang
programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunton ang sikretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang daong, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay, maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan ng habang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito, ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan, ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda, maliwanag na sumasang-ayon sa bahang sinasalaysay ng Biblia. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark, wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. Good morning, America. Nick Watt, ABC News. Na nating nakita na video, medyo sinaunang panahon, o medyo mga 1950s pa. Pero ito, mga recent na pagsasaliksik doon sa bundok ng Ararat. At nakapasok sila mismo doon sa daong ni Noe. Nakita nila kung ano yung nasa loob, babalot pa rin ito ng yelo. Ito po yung kanilang pagsasaliksik. Totoo po ba yung daong ni Noe? Nagkaroon talaga ng daong ni Noe. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng pagbaha. Pero teka, baka iniisip mo, kanina yung kwento ng halamanan ng Eden, nasa may Iraq. Medyo katabi lang naman ng Iraq yung Turkey. Doon natagpuan yung daong ni Noe. Baka naman yung mga pangyayaring ito, doon lang sa Middle East nangyari. Hindi nangyari sa buong mundo. Parang yun yung iniisip mo. Pero umanap tayo ng mga patotoo o ebidensya
kung saan nagkaroon talaga ng malawakang pagbaha, kung saan tanging yung nakasakay lang sa daong yung naligtas at wala ng ibang tao pa ang naligtas doon. Punta tayo sa iba't ibang lugar sa mundo. Makikita natin yung kulay yellow sa mga mapa. Ito po yung lugar kung saan may nakitang mga fossils. Yung mga fossils, ito yung mga labi ng hayop na most of them buhay pa tapos natabunan ng putik, kaya naman na-preserve yung kanilang katawan. Natagpuan yung mga fossils na ito sa mga bundok. Pero anong mga fossils po ang natagpuan doon? Mga fossils ng mga sea creatures. Example po nito, fossils ng mga clams or oyster. Yan. Mga lamang dagat. Pero bakit sila natagpuan? Sa bundok. Paano nakapunta yung mga sea creatures na to sa bundok? Pumunta ba sila? Naku, hindi, di ba? Paano sila nakarating doon sa bundok? Dahil sa malawakang pagbaha, syempre, inanod sila, naglangoy-langoy sila, tumaas ang tubig hanggang sa mga bundok, doon napunta yung mga lamang dagat na ito. At sa paglipas ng panahon, habang bumababa yung tubig, natabpo na naman sila ng putik. Kaya yung mga sea creatures na ito, makikita po sa bundok. So isa yung tiyak. Hindi lamang po ito natagpuan sa isang lugar, sa iba't ibang lugar. Grand Canyon, North America. Sa Andes Mountain, South America. Natagpuan po rin ito sa Cuenca, which is sa Spain, Europe. Tapos Himalayan Mountains. Saan po ito? Asia. So ibig sabihin, sa iba't ibang lugar sa mundo, may natagpuang fossil sa mga bundok. Isang tiyak, nagkaroon ng malawakang pagbaha. Hindi lamang sa isang lugar. Ano pa po? Doon sa kulay orange naman, makikita natin, ano yung kulay orange na ito? Ito yung mga lugar kung saan sa matataas na bahagi, mayroong mga salt water lake. Ano ibig sabihin ng salt water? Tubig alat. Okay? Kaya nakapag-aanay sila doon ng mga asin. Paano nangyari yun? Kasi nga, dahil sa pagtaas ng tubig, dahil sa ulan, nang bumaba na yung tubig ng baha, naiwan yung ibang mga tubig alat sa mga matataas na lugar. Anong ibig sabihin nito? Nagkaroon talaga ng malawakang pagbaha. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng Diyos na lilipulin niya yung tao. Oh, baka hindi ka pa rin naniniwala. Napaka-imposible naman. 40 days, 40 nights, tuloy-tuloy yung ulan. Saan ang galing yung tubig? Sagutin natin sa pamagitan ng Biblia. Genesis chapter 1 verse 7, sinabi kung paano nilikha ng Diyos yung mundo. Sabi rito, basahin natin ng sabay, 3, 2, 1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito, tama. So, masasabi natin na yung tubig sa ibabaw ng kalawakan, ito po yung mga tubig na nasa dagat. Pero yung tubig na nasa itaas ng kalawakan, maaari nating tawagin itong parang water layer. So ano yung ginawa ng Diyos? Ito yung pinabagsak ng Diyos. Yung water layer, ang binuhos niya noong 40 days and 40 nights. Kaya naman, bago ng panahon ni Noe, walang ulan. Napakaganda noong klima noon. Napakaganda noong klima. Walang ulan, pero dahil sa pag-ulan o pagbuhos ng ulan ng 40 days and 40 nights, nawala itong water layer na ito. At ano yung nangyari? Bago pagbaha, meron tayong protective layer na tinatawag na water layer. Kaya hindi madaling pumasok yung harmful rays ng araw. Pero dahil sa pagbaha, diretsa nang natatanggap ng ating mundo yung init ng araw. Ano yung ebidensya na nangyari ito? Yung edad ng mga tao. Kung papansinin nyo, kapag nagbabasa kayo ng Bible, sa Genesis, yung edad ng mga tao umabot ng 900 years. Gusto mo bang umabot ng 900 years? Naku, ayaw kasi hirap at kaguluhan lamang daw, sabi. Ayan. Pero noon, yung mga tao, inaabot sila ng 900 years. Pero pansinin mo, pagdating nung edad ni Noe, hanggang ilang taon si Noe? 950 years. Pagkatapos ng baha, ano na yung edad ng kanyang anak? 600. Tapos patuloy na pababa ng pababa yung edad ng tao.
Si David hanggang 70 years. Kaya nga nasabi niya, ang buhay ng tao, 70 taon o kung malakas ay 80 taon. So, ebidensya na yung tubig na ito yung water layer na nilikha ng Diyos, ay pinabagsak niya noong panahon ni Noe. Oh, sige. Sabihin na natin na, yun nga, yung tubig na pinabagsak ng Diyos. Ang tanong, saan na napunta yung tubig? Saan napunta? After ng 40 days and 40 nights ng pagbaha, sagutin din natin sa pamagitan ng Biblia. Awit chapter 33, verse 7. Awit chapter 33, verse 7. Basahin natin ng sabay, 3 to 1. Kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. So yung first part, sabi niya, tinipon yung mga tubig parang bunton. Ano yung bunton? Yung pwede mong pagsamasamahin. Kunwari, ito, pagsamahin natin ito, magiging na siyang isang bunton. Di ba? Pero ang tubig, pwede ba siyang mapagsama-sama? Pwede lang siya maging bunton katulad ng yelo. Kaya nga, North and South Pole, meron tayong mga glaciers. Doon napunta yung mga tubig. Pero liban pa doon, saan pa daw inilagay ng Diyos? Inilagay yung mga ito sa kalaliman ng mga imbakan. Sa mga imbakan. Ano tong imbakan na ito? Kung sinong mahilig po mag-swimming sa dagat? Meron po ba? O parang walang gustong mag-swimming sa dagat. Yeah. So iba takot sa alon yata no? Pero di ba kapag nasa dagat ka, minsan naglalakad ka, tapos may biglang palalim na part. Tama po ba? Pero yung malalim na part na ito, hindi basta simpleng lalim. Kung papansinin natin, yung Marianas Trench na pinakamalalim na bahagi ng dagat, ang lalim nito is 10,994 meters. Pag inihagis mo doon, yung pinakamataas na bundok na Mount Everest, hindi pa rin makikita yung Mount Everest. Ganon kalalim yung part na ito. At doon napunta yung ibang tubig. So, tanong, totoo po ba yung nakasulat sa Biblia na pagbaha ng panahon ni Noe? Totoo o hindi? Totoo. Nakakuha tayo ng evidence. So kung ganun, ano yung kailangan nating matutunan? Ano yung kailangan nating matutunan dito? Ano yung aral? Tandaan natin, inabot ng 100 years yung pagbuo ng daon. Tama po ba? Inabot siya ng 100 years. So nakikita ba ng mga tao na ginagawa niya yung daon? Nakikita o hindi? Nakikita nila. So habang ginagawa nila yung daong, anong ginagawa naman ni Noe? Nangangaral siya. Sinasabi niya kung bakit niya ito ginagawa. So tingnan natin yung picture na ito. Ito si Noe. Nangangaral siya. Ito, pinapagawa sa akin ng Diyos. Kasi plano ng Diyos, lipunin ng tao. So yung mga tao, nakikinig po ba? Oo, nakikinig. Iba-iba, no? Meron po talagang yung tutok na nakikinig. Parang yung iba sa inyo, tagang ganyan, nakatutok, nakikinig. Yung iba naman, ano yung itsura ng iba? Parang nanunukat, no? Makikita nyo itong dalawang to, no? Parang nanunukat lang sila. Totoo ba? Sinasabi nito. Yung dalawa naman dito, ano yung ginagawa nila? Nagtatawa sila. Baliw na. Baliw na ito. Pero yung iba, nandun, walang pakialam. Para rin po ngayon. Ipinapangaral po yung salita ng Diyos. May iba sa inyo, nakatutok talaga, nakikinig. Yung iba naman, parang hindi naman. Yung iba, walang pakialam. Yung iba, na-invite, pero hindi pumunta. Pero bakit nga ba kailangang ipangaral ang salita ng Diyos? Tignan natin sa Mateo chapter 24, verse 37 hanggang 39. Babasahin ko po ito sa inyo. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung papaanong sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So sinabi, nung panahon ni Noe, ano yung ginagawa ng mga tao? Kumakain, umiinom,
Nag-aasawa? Pinag-aasawa. Sino pong kumain kanina? Sinong uminom kanina? O ngayon? May asawa, pinag-asawa. So ito yung ginagawa ng mga tao. Masama po bang kumain? Hindi. Pero ang problema nung panahon na yun, doon na lang sila nakatingin. Doon na lang sila nakatuon. Sa pagkain, sa pag-inom, o puro sa kanilang laman. Hindi na sila nagtutuon ng pansin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ano yung nangyari? Dumating na yung pagbaha. Ano yung sinasabi sa atin? Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Anong ibig sabihin nun? Darating si Kristo. Alam natin na dumating na si Kristo. Tama po ba? Nung mahal na araw, yung iba, maring nag-observe nito. Okay? So alam natin dumating na si Kristo. Pero dadating muli yung anak ng tao. At ano mangyayari pagdating ng anak ng tao? Katulad ng nangyari nung panahon ni Noe. Lilipulin ang tao. Ito po yung nangyari nung panahon ni Noe. Lahat ng tao makasalanan. Tama po ba? Opo. Lahat ng tao ay makasalanan. Yun yung nakita ng Diyos. Punong-puno na ng kasamaan ang mundong ito. So anong pinasya ng Diyos? Parusahan ng tao. Pero alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. So gumawa ng paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Ano yung kaparaanan na ito? Daong. Kapag naniwala sila doon sa daong, anong gagawin nila? Sasakay sila. Tapos, maliligtas sila. May sumakay ba sa daong? Ilan po ang sumakay? 8 lamang. Si Noe, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak na si Shem, si Ham, at si Japhet, at yung kanyang 3 manugang. 8 lamang yung sumakay. Pero yung the rest na kanina, nakita natin sa picture, nakikinig sila. Yung iba, walang pakialam. Sumakay ba sila o hindi? Bakit hindi sila sumakay? Hindi sila naniwala. Hindi nila trinit na yung sinasabi ni Noe ay katotohanan. Hindi sila naniniwala na yung sinasabi ni Noe ay totoo na magkakaroon ng paglipol sa tao. Gayun din. Kung ngayon, hindi mo tinitreat yung salita ng Diyos na totoo, hindi ka maniniwala na kailangan mong maligtas. So ano nangyari doon sa mga tao na hindi naniwala? Natanggap nila yung puot ng Diyos. Nakilala nila, ang Diyos ay hukom. Sinabi ng Diyos, gagawin niya ito sa makasalanan. Nangyari o hindi? Nangyari. Ang sabi doon sa nabasa nating talata, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Ito na yung panahon natin ngayon. Ito po yung panahon natin ngayon. So ano yung sinasabi po? Lahat ng tao makasalanan. Tama o hindi? Kasi napatunayan natin yung halamanan ng Eden ay totoo. Ibig sabihin, yung Roma chapter 5 verse 12 na ating napakinggan kanina, totoo rin. Lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, para sa lahat ng makasalanan, may balak na parusa ang Diyos. Ano po yun? Walang hanggang paghama. Walang hanggang paghama. Dahil nga sa lahat ng tao ay makasalanan, lahat ay pupunta dito. Kaya nga ano yung sinasabi ng Diyos? Kailangan ka magkaroon nito. Kasi wala ka nito, kaya bago ka mamatay, para hindi ka mapunta dito, kailangan ka maligtas, kailangan ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ba? Naniniwala po ba kayo na kailangan nyo ng buhay na walang hanggan? Parang isa lang ang naniniwala. So, kapag naniwala po kayo, matatagpuan ninyo na ang Diyos ay pag-ibig. Kasi merong ibinigay ang Diyos na paraan para ikaw ay maligtas. Ano po yun? Kailangan kang maipanganak na muli. Kailangan kang maipanganak na muli. Kailangan kang maligtas. Tandaan mo, ang kaluluwa na nagkasala ay patay. Patay. Kaya kailangan kang maipanganak na muli. Kailangan kang maligtas upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung maniniwala ka, maliligtas ka. Pero kung hindi ka naniniwala, hanggang ngayon, sa salita ng Diyos, anong mangyayari sa iyo? Matatanggap mo yung walang hanggang kaparusahan.
mapupunta ka sa impyerno. Makikilala mo ang Diyos na hukom. Gusto mo po bang mapunta sa impyerno? Kaya kailangan mong makinig upang mapatunayan mo na ang Biblia ay totoo at upang mailagak mo yung iyong pag-asa, yung pananampalataya sa katotohanan. Dahil ito ang salita ng Diyos. Awit chapter 7, verse 11 hanggang 12. Sabi nito, ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kung hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihahanda at inuumang ang kanyang palaso. Ano pong ibig sabihin nito? Yung Diyos, matuwid ng hukom. Pwede mo ba siyang suhulan? Pwede mo ba siyang sabihin, ito, nag-donate naman ako sa church. Ito, mabait naman ako. Ito naman, lagi naman ako nagdarasal. Pwede bang ito ang pangsuhol mo? Hindi. Araw-araw siyang may galit. Kanino siya may galit? Sa makasalanan. Kaya nga nakahasa na yung tabak ng Diyos. At nakaumang na ang kanyang palaso. Alam niyo yung palaso? Pana. Nakaumang na siyang ganyan. Anytime, pwede itong bitawan ng Diyos. Kailan niya ito bibitawan? Kapag namatay ka na hindi naligtas. Pag binitawan niya ito, matatanggap mo yung hatol ng Diyos sa isang makasalanan. Kaya napakahalaga po na makilala natin yung iisang Diyos na tunay. Kasi meron tayong ibang kaisipan kung sino ang Diyos. Ngayon nakilala natin yung Diyos. Sa dalawang kwento pa lamang, kapag sinabi niya na hindi ka sumunod, nagkasala, may kahatulan. Halaman na ng Eden, pagbaha ng panahon ni Noe. Kung di ka pa rin naniniwala, sumunod tayo, or tingnan natin yung susunod na kwento, Tore ng Babel. Pagkatapos ng pagbaha, bumaba na sila, syempre, doon sa daong. Pagbaba nila doon sa daong, inutusan sila ng Diyos na punuin yung mundo. So, kailangan nilang kumalat. So, nagkaroon na ng mga anak, sina Shem, Ham, Japet. Dumami na dumami ulit yung tao. Tapos, kailangan nilang kumalat para mapuno yung mundo. Kasi yun yung inutos ng Diyos. Tapos, may binigay din pangako ang Diyos, hindi na niya lilipulin ang mundong ito sa pamagitan ng tubig. Ano yung pangako ng Diyos? Rainbow. Kapag nakita yung rainbow, ibig sabihin, hindi nahahatulan ng Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng tubig. So, ano na sumunod na nangyari? Sa Genesis 11, verse 1 hanggang 2, babasahin ko, noon ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupa ng Shinar at sila'y tumira doon. Noon isa lang yung language kasi nagsimula lamang doon sa 8 tao. So pare-pareho yung language nila. Bagamat dumadami sila, maring may onting pagkakaiba, pero pareho pa rin na nagkakaintindihan sila. Okay. Lumilibot sila para punuin yung lupa, pero mayroon sila natagpuan na isang kapatagan. Anong pangalan ng lugar na yon? Shinar. At doon, nanirahan sila. Hindi lang sila huminto para magpahinga, kung hindi, nanirahan sila doon. At ano yung sumunod na ginawa nila? Verse 3 hanggang 4, babasahin ko po. At sinabi nila sa isa't isa, halikayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti, at ang kanilang bato ay tisa at alkitran, ang kanilang simento. Sinabi nila, halikayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang talukstok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. So ano yung ginawa nila? Pagkahinto nila, maganda gumawa tayo ng tore. Gaano kataas daw yung tore? Hanggang langit. Bakit hanggang langit yung gagawin nilang tore? Kasi natatakot sila baka magkaroon ulit ng pagbaha. Para hindi nila maranasan yung pagbaha, kailangan mataas. Pero ang problema, gagawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili. Nawala na ang Diyos sa kanilang gagawin. Sa puntong ito, naniniwala pa ba sila sa Diyos o hindi na? Hindi na, kasi hindi nila sinunod yung utos na kailangan nilang punuin yung lupa. Nanirahan silang lahat sa isang lugar na Shinar.
Ano pa yung dahilan na hindi na sila naniniwala sa Diyos? Gagawa sila ng tore kasi hindi sila naniniwala doon sa pangako ng Diyos na may rainbow. Hindi nalilipulin ang mundong ito sa pamagitan ng tubig. Kaya, ang nangyari, sumuway na sila sa sinabi ng Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Sa verse 6 hanggang 7, babasahin ko po. At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila ay isang bayan at may isang wika. At ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. So ito yung ginawa ng Diyos. Ginulo ng Diyos ang wika ng tao. Tapos, ikinalat na sila ng Panginoon. Totoo ba na magkakaiba yung wika? O, sinong Ilocano rito? Walang Ilocano? Ayun, meron. Wen Manong. Meron po bang Kapampangan dito? Walang Kapampangan? So, iba rin ang salita ng Kapampangan. May Bicolano po ba rito? Ay, may Bicolano. O may Bisaya? May mga Bisaya. Meron po bang, iba kasi ang Bisaya sa Cebuano, tama po ba? Magkaiba pa rin yun. O, Pilipinas pa lang, magkakaiba na. O, paano pag pumunta tayo ng Korea? May Koreano po ba rito? Meron. O, pag nagsalita na sila ng Korean, naintindihan nyo po ba? Kasi wala nang subtitle sa baba. No? Kung may subtitle, maintindihan nyo po siguro. No? Kaya pag nanonood kayo ng Korean novela, ano po? May subtitle sa baba. Kailangan pa ba natin ng ebidensya? May iba-ibang lingwahe. Hindi na. Tama po ba? Nararanasan natin ito ngayon na may iba't ibang wika. Pero bakit ba nilito o iniba ng Diyos yung kanilang mga wika? Kasi sila ay sumuway. Sila ay sumuway. So kung gayon, ano yung aral na kailangan natin matutunan sa tore ng Babel? Sa Kawikaan, chapter 15, verse 3, pwede po ba? Basahin natin ng sabay, 3-1. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamas. Kanina yung kanta, ano yung kanta ulit? Ang mata ng Diyos ay nasa iyo. Maging masama man o mabuti. Nakatingin ang Diyos sa iyo. Kung mabuti, ibig sabihin, nasunod mo yung kalooban niya, saan ang punta? Langit o impyerno? Langit. Pero kung masama, binibigyan ka ng chance ngayon. Kasi kailangan mong maligtas, kailangan magkaroon ka ng right choice, at hindi ka mapahamak. Mula rito, dumami na naman. O kumalat na yung mga tao. At habang dumarami ulit ang tao, dumarami ang kasalanan. Narinig niyo na po ba itong kwentong ito? Sodoma at Gomora? Sino pong pamilyar sa kwento ng Sodoma at Gomora? Ayan. So, ang kwento ng Sodoma at Gomora, salamat po. Yan. Nangyari po ito nung panahon ni Abraham. Kung saan yung kanyang pamangkin na si Lot, una kasama niya, pero eventually, napunta doon sa lugar ng Sodoma at Gomora. Doon sa lugar na iyon, napakatindi ng kanilang kasalanan. Alam niyo po ba kung ano yung patinding kasalanan ng mga taga Sodoma at Gomora? Nalulong sila sa kakaibang laman. Anong laman ito? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Anong desisyon ng Diyos? Lilipulin niya yung lungsod na ito. Dahil sa sobrang tindi ng kasamaan. Pero si Abraham, sinabi niya, Panginoon, paano kapag meron tayong makita na 50 na matuwid? Pwede po ba wag mong ituloy yung pag-uukom sa Sodoma at Gomora? Sige, pero may natagpuan bang 50? Wala. Paano kung 40? Wala. Hanggang sa sinabi ni Abraham, 10 na lang po, 10. Pwede po ba? Wala pa rin nakitang 10. So ano na yung sumunod na nangyari? Inalis si Lot para maligtas siya. At ang ginawa ni Lot, sinama niya yung kanyang asawa, 2 anak, at sinasama niya sana yung 2 niyang manugang, pero hindi sila naniwala. So in the end, hindi sila nakasama.
Panoorin natin tong movie clip na ito para magkaroon lamang tayo ng ideya. Now, we must get away. The city is being punished. Nagpaulan na ng apoy at asupre sa lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Yan, tumatakas na si Lot kasama ng mga Cain. Believe in God. Do not look back. Sabi, don't look back, huwag lilingon. Lot's wife is turned into a pillar of salt for disobeying God. Lot and his daughters flee. Nakita natin mula dito sa video clip na ito na nagpaulan ng apoy at asupre ang Diyos. Pinarusahan yung lugar na yon. Bakit? Kasi nga po, napakatindi na ng kanilang kasalanan. Totoo po kaya itong kwentong ito? Paano nasabi natin na totoo? Punta tayo sa lugar kung saan malapit ito sa Dead Sea. At doon makikita natin ang mga ito. Yan. Merong lungsod or meron doon na parang bunton lamang ng buhangin. Akala nila nung una buhangin ito. Pero nang sinuri nila ito pala ay mga abo. At ito ay isang lungsod. Labi ng isang lungsod. Ang lungsod kasi noon, merong pader. Yan. Tapos, doon sa mga pader, meron silang nakitang mga puti na bilog. So, kumuha sila ng mga sample nito at inapuyan nila. Ano po ito? Ito yung mga brimstone or asupre na pinaulan ng Diyos. Usually, ang asupre po, kulay dilaw. Madilaw kapag galing siyang bulkan. Pero ito, madilaw po ba o maputi? Maputi, tama po ba? Bakit hindi madilaw? Kasi hindi siya galing sa bulkan. Galing talaga siya sa langit. At ito yung pinaulan sa Sodoma at Gomorrah. Anong ibig sabihin nito? Totoo. Na dahil sa kasalanan, nangyari po ang Sodoma at Gomorrah. So ano yung lesson na kailangan nating matutunan? Titingnan po natin, Judas chapter 7 or verse 7, dahil isa lang yung chapter na ito. Pwede po ba? Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi rito, gumawa ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman. Ano po yung kakaibang laman na ito? Tulad ng nabanggit ko kanina, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Inilagay yung Sodoma at Gomorrah bilang isang halimbawa. Bakit halimbawa po? Kasi ito yung nangyayari ngayon. So ano yung mangyayari po? Daranas sila ng kapurusahan sa apoy na walang hanggan. Ano po yung apoy na walang hanggan? Impyerno. Sa panahon natin, okay lang po ba na pumatol ang lalaki sa lalaki? O kasi sayang ang pera. Tama po ba? Yung iba pumapatol dahil may pera. Dati po, yung mga magulang, galit kapag mayroon silang anak na bakla. Tama po ba? Pero ngayon, nagpapasok na ng pera. Kaya okay lang. Okay lang. Tama po ba? Oh. Sino ba ang sikat ngayon na artista sa Pilipinas? Oh, si Vice Ganda. Meron ba siyang boyfriend o wala? Meron. Tanggap ng society o hindi? Tanggap. Di ba? Nung ako po ay nagtatrabaho sa call center, ang may matataas na posisyon, tomboy at bakla. Sila yung may mas pera, sila yung mas may
power or influence. Pero ano yung sinasabi rito? Daranas sila ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Kanina may katotohanan na sinabi mula sa pagkakalikha, babae at lalaki lamang. Pero ngayon, nawala tong katotohanan na ito. Tama po ba? Pero may kaparusahan na naghihintay. Pagkatapos nito, meron pa tayong isang history na kailangan nating pag-aralan. Mag-extend po tayo ng mga 5 minuto lamang, kaya pakiusap, manatili po kayong makinig. Para matiyak ko po na nakikinig pa kayo. Magsasabi ulit ako ng bilang, pumalak pa kayo ayon doon sa bilang. Okay po ba? O, sige. 3. Aba, gising pa talaga. 1. 1 kalahati. Ay, paano na nga ba yung kalahati? Ano? Pero at least gising po. Ayan. So, tingnan natin yung huling kwento na nakasulat sa Biblia. Okay. So, ito, pupunta na tayo doon sa next na book, which is yung Exodo. Okay. Doon sa Exodo, ito yung panahon ng pagtawid nila sa dagat na pula. Para maunawaan natin itong mabuti, babalik tayo ng onti sa kwento ni Abraham. Nangyari po ito pagkatapos ng Tori ng Babel. Sa Genesis chapter 12, verse 1 at 2, dumami ulit yung tao. Pero pumili siya ng isang tao kung saan ipapakilala niya kung sino siya. Okay? Pumili siya ng isang tao, ang pangalan niya ay Abraham. Okay, so pinili niya. Ito yung sinabi sa verse 1 hanggang 2. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama. Pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. So, pinili ng Diyos si Abram, parang ganito po. Napakaraming tao, pumili siya ng isang tao. Abram yung una niyang pangalan, eventually naging Abraham. Ayan. Mula kay Abraham, nagkaroon po siya ng anak. Ang una niyang anak, si Ishmael, pero hindi ito yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, si Isaac. Okay. Yung pangako ng Diyos, nagpatuloy kay Isaac at mula kay Isaac, nagkaroon siya ng kambal na anak. Si Esau at si Jacob. Pero yung pangako ng Diyos, nagpatuloy kay Jacob. Kalaunan, yung pangalan ni Jacob, naging Israel. Nagkaroon siya ng 12 anak at yung kanyang paborito ay yung pang-11. Ang pangalan niya ay si Jose. Si Jose, medyo nakaingitan ng kanyang mga kapatid, kaya anong ginawa niya? Ipinagbili at naging siyang alipin hanggang sa nakarating siya sa Egypt. Pagdating niya sa Egypt, una siya naging alipin, pero pinagbintangan siya na mangre-rape. Kaya nakulong siya. Pagkatapos siyang makulong, nakapag-interpret siya ng panaginip ng hari. Kaya eventually, ginawa siyang prime minister ng hari ng Egypt. Nagkaroon ng tagutom, pero dahil sa naunawaan niya yung panaginip ng hari, nakapaghanda ang Egypt sa tagutom. At dahil nagutom na rin yung mga kamag-anak niya, yung pamilya ni Jacob, tumating sila sa Egypt. At tinanggap sila sa Egypt at doon sila nanirahan sa isa sa mga lungsod ng Egypt. Dumami ng dumami yung mga, tatawagin natin silang Israelita kasi napalitan na yung pangalan ni Jacob ng Israel. So yung mga tao na mula sa Israel, ang tawag sa kanila ay Israelita. Okay. So dumami na yung mga Israelita, pero nag-alala yung mga Egyptian. Sabi ng mga Egyptian, ako, baka matalo tayo ng mga ito. Gawin natin silang alipin. So ginawa silang alipin, kaya nung panahon na ginagawa yung Pyramid of Egypt, sila po yung mga alipin nun. Ayan. Pero naalala ng Egypt yung pangako ng Diyos kay Abraham. So sabi niya, kala ko ba ang pangako ng Diyos, magiging kaming pagpapala. Makakatanggap kami ng maraming pagpapala, pero bakit ganito? Ang hirap ng buhay namin. So, anong ginawa nila? Tumangis sila sa Diyos. Yan naman, anong ginawa ng Diyos? Ipinadala sa kanila si Moises. Si Moises. So, ano ang gagawin ni Moises? Ilalabas niya o iaalis niya yung mga Israelita sa Egypt. Babalik sila sa kanilang lupain.
Pero, madali po ba ito? Siyempre hindi. Kasi ang mga Israelita ay, ano daw po? Alipin. Dahil sa alipin sila, mahirap na payagan sila ng hari. So nakiusap sila o nakiisap si Moises sa hari. Pumayag ba agad yung hari? Hindi. Inabot ng 10 salot bago pumayag yung hari. Kasi hindi naniniwala yung hari na inutusan ng Diyos si Moises na ilabas ang mga Israelita sa Egypt. Una, yung tubig, naging dugo. Nagkaroon ng maraming palaka, puto, langaw, na peste yung kanilang mga hayop. Habang nangyayari ito, una, papayag yung hari. Pero magbabago agad yung isip pag nawala na yung salot. Hanggang umabot dun sa ikahuling salot. Ano yung ikahuling salot? Mamamatay yung lahat ng panganay. Sino pong panganay dito? Pakitaas ang kamay. Yan. Pag dumating yung salot, sinong tatargetin? Kayo. Ayan. So yung mga panganay, mamamatay. Mamamatay. Pero namatay po ba ang mga panganay ng mga Israelita? Hindi. Bakit? Kasi may inutos ang Diyos sa mga Israelita para hindi mamatay yung kanilang mga panganay. So, yung panganay na anak ng hari, namatay o hindi? Namatay yung panganay na hari ng Egypt. Dahil dito, nagdesisyon na yung hari ng Egypt. Sige na nga, umalis na kayo. Umalis na kayo. Magsamba na kayo sa inyong Diyos. So finally, nakaalis na sila. Pero nung pinaalis sila, nagbago na naman yung isip ng hari. Kaya naman habang naglalakbay na yung mga Israelita, sa harapan nila, naroon yung dagat na pula. Tapos sa likuran naman nila, nandun yung mga hukbo ng mga Egyptians. So ano nang gagawin nila? So ano na yung sumunod na nangyari? Ito na yung famous na pagtaas ng kamay ni Moises, hawak yung kanyang tungkod at hinati ng Diyos yung dagat na pula. Yan. So, nangyari na yung Red Sea crossing. Exodus chapter 14, verse 21. Basahin natin ng sabay, 3-1. Pagkatapos, inunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. So dahil sa nahawi yung dagat, pwede nang makatawid ang mga Israelita. Okay. Habang tumatawid sila, napigilan naman ng isang apoy yung mga hukbo ng Egyptians. So nangyari nga ba ito, yung pagtawid sa dagat na pula? Nangyari? Okay. So kailangan nating ebidensya. Ano yung ebidensya na nagkaroon talaga ng pagtawid sa dagat na pula? Okay. Pagkatapos na makatawid yung mga Israelita, hinabol naman sila ng mga Egyptians. Pero, bumalik na yung tubig. So, ano nangyari sa mga Egyptians? Nalunod sila, namatay. Kaya naman, yung mga sinakyan nilang karwahe, makikita yung mga labi doon sa part na ito ng Red Sea. Panoorin po natin yung video ito para magkaroon tayo ng ideya. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakita ka ng isang bagay na mukhang aksel, parang rayos at gulong.
Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad, at ang ilalim may kinapitan na ng coral, isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang akset at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinuunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. Mula sa video ito, napatunayan natin na nagkaroon ng pagtawid sa dagat na pula. Tama po ba? Ano yung ebidensya? Yung labi ng mga karwahe ng mga Egyptians. Ibig sabihin, hinabol talaga nila yung mga Israelita. So, ano yung lesson na kailangan nating matutunan? Pagtutunan natin ng pansin, yung hari ng Egypt, yung Paraon. Sa awit 136, verse 13 hanggang 15, sabi na lamang po dun sa naka-yellow na part, ngunit nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat. Paraon, sino yung Paraon? Siya yung hari ng Egypt. Nilunod po siya. Opo, anong ebidensya? Pag pumunta po kayo sa Cairo Museum, makikita ninyo doon yung mummy o yung mga labi ng mga hari ng Egypt. At merong natatangi na isang hari ng Egypt kung saan yung kanyang mummy hindi brown, which is yung usual na kulay. Ito ay maputi. Bakit maputi? Kasi nakuha yung labi niya sa dagat na pula. Sa dagat na pula. Ano pong ibig sabihin nito? Yung hari, yung Paraon, ilan po yung nakita niyang gawa ng Panginoon? Ilan pong salot ang nakita niya? 10. Naniwala siya sa Diyos o hindi? Hindi. Kasi lagi niyang pinipigilan yung mga Egyptians na umalis. Ngayon, ilan po yung nakita ninyong ebidensya sa kasaysayang nakasulat sa Biblia na totoo? Ilan po? 5. Naniniwala ka na totoo o hindi yung 5 pangyayaring ito? Totoo o hindi? Totoo. So, naniniwala ka ba na ang Biblia ay totoo o hindi? Ibig sabihin, ang Diyos po ba? Totoo o hindi? Totoo. Baka katulad ka ng Paraon. Nakakita na ng 10 salot pero hindi pa rin naniwala sa Diyos. Ngayon, nakakita ka na ng 5 kasaysayang nakasulat sa Biblia, maaaring hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos. Sa kaduluhan, ano ang natanggap ng Paraon? Puot ng Diyos. Kung titingnan natin, pinag-aralan natin yung kasaysayan ng tao. Una, sa halamanan ng Eden, si Adan at si Eva, nagkasala sila. So ano nangyari? Pinaalis sila. Pagkatapos, pinag-aralan natin yung pagbaha ng panahon ni Noe. Hindi sila naniwala, kaya naparusahan sila. Panahon ng Tore ng Babel. Hindi sila naniwala sa pangako ng Diyos, ginulo yung kanilang wika. Panahon ni Lot sa Sodoma at Gomora, hindi sila naniwala sa Diyos, nalulong sila sa kaibang laman, winasak sa pamagitan ng apoy at asupre.
Huling kwento natin, pagtawid sa dagat na pula. Hindi naniwala yung paraon, nalunod. Sa pamagitan nito, dahil sa kasalanan, dahil sa hindi pagsunod, mayroong kaparusahan. May hatol ang Diyos. Ano yung magiging kasalanan mo kapag hindi mo nasunod ang utos ng Diyos? Ano po yung utos ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Kapag hindi mo masusunod na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, bago ka mamatay, matatanggap mo yung puot ng Diyos. Mapupunta ka sa impyerno. Kaya umaasa po ako sa inyo, sa bawat isa sa inyo, na magtuon ng pakikinig ng salita ng Diyos hanggang sa Sabado. Upang sa gayon, hindi nyo matanggap ang puot o galit ng Diyos. Kasi ninais niya, lahat ng tao ay maligtas. Ngayon po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Makapangyarihan naming Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang masaliksik ang iyong salita. Sa pamagitan ng mga kasaysayang nakasulat sa Biblia, pinatotohanan mo na ang Biblia ay totoo at ikaw ay buhay na Diyos. Nawa po, Panginoon, tulungan mo po yung bawat nakikinig, lalong-lalo na yung mga naimbitahan at mga hindi patiyak sa kanilang kaligtasan, na makabalik bukas hanggang sa Sabado at matiyak nila ang kanilang kaligtasan at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ingatan mo po sila hanggang sa kanilang matanggap ang dakilang pag-ibig na sa iyo lamang nagmumula. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.